Hey guys, in this video, we will learn about paano gamiton ang rotational kinetic energy nga concept sa isa ka simple nga problem. So, a tiny solid ball, mera siya moment of inertia na given nga 2/5 mr squared rolls without slipping on the inside of the hemisphere. If the ball is released at A, so mo siyang A, how fast is it moving as it passes through point C? So, ari ang point C. So, assume lang ako nga no, nga drawing is a perfect semicircle. So, ang point B amo ni siya ang pinakadalom nga point, and ang point A is tupong sila horizontally sang center sang circle. So, ang circle is gin-release, ang ball gin-release, wala naka-state kung at rest siya or may initial velocity, so we will assume it is released at rest. So, pag release a ball, of course, nagpanaog siya. So, it rolls. So, wala siya naga-slip, which means nga perfect ang iya nga roll. Kaya nag-pass siya dire hasta sa dire. So, gusto ta makita kung pila ang iya nga velocity or ang speed ya at point C. So, from the conservation of mechanical energy, ang change or ang energy sa at point A dapat anywhere across sa pag-travel ya is dapat the same sa initial yang nga energy. So since nga points yang interested ta, then that would mean nga ang energy at point A dapat mag-equal siya sa energy at point C. Okay? So for our for this problem, I will assume a reference point or reference nga elevation nga h equals 0 sa point B. Okay, so amo ni siya ang pinakadalom. Okay, so amo ni siyang h equals 0, amo ni siya ang point wherein ang potential energy sang ball is 0. So dire since at point A ang aton nga ball is at rest, so that means wala siya kinetic energy. So wala siya kinetic energy pero ara siya in elevation with respect sa aton nga sa dalom. That means nga ang total energy nga ngara siya subong is potential energy. So sa point A, we have potential energy lang. Since wala siya ga-spin, wala siya naga-travel. At rest siya sa sugod-sugod. Then, at point C, ang aton nga point C, mas taas siya gamay kumpara sa aton nga point B. That means nga ang aton nga ball at point C, may ara siya potential energy. Although, mas less siya kumpara sa A, since ang iban na-convert na into kinetic energy. So, plus, ang iban nga energy na-convert na into kinetic energy at point C. Okay? So, the potential energy at point A will be the mass ng ball times the G times H niya. H sub A. Okay? So, H sub A is the height ng ball with respect sa aton nga reference point. Okay? This is the H sub A. So, amo niya nga potential energy. Next, ang potential energy sa point C is mass sang ball times G times H sub C. So, ang H sub C is ang height sang point C from our reference nga height or reference point. Okay? Or reference nga line. Okay? Sa H equals 0. So, this is H sub C. Kaya mo na okay? So, H sub C na Alin dire pa ato dire. So, mass ang ball times G times H sub C plus ang kinetic energy sang ball since nag-spin siya, duwa ka bilog. So, rotational kinetic energy kag translational kinetic energy. So, that means nga ang translational kinetic energy is 1/2 mv squared plus 1/2
ang rotational kinetic energy is 1/2 ang moment of inertia times omega squared. Okay? So, i-ano ta? As we go further sa pag-solve, we have mg times h sub a equals m times g times h sub c plus 1/2 mv squared. So, aton nga gusto pang itaon is ang ari ang v squared. Kaya mo ni siyang v, yung ginapangita ta. So, plus 1/2, ang aton nga I is 2/5 mr squared times omega squared. Okay? So, focus na sa ano sa areo. Amo ni siya aton nga panilagan. Kaya ni aton ginapangita ang v. So, sa dire, we will cancel ang m since common sila sa tanan, pwede siya ma-factor out. Then, the remaining will be g times h sub a equals g times h sub c plus 1/2 velocity squared plus ari ang 2, cancel man siya. So, 1/5 r squared omega squared ang bilin. Ang g, of course, is the constant sa nga 9.81 meters per second squared. Ang height, makuha na siya karon. And the velocity is amon sa aton ginapangita. So, ang r sang ball wala ta kabalo, ang omega sang ball wala ta kabalo. But, we know nga ang velocity sang ball is r times omega. So, ang omega, pwede ta siya mahimo as velocity over radius. Therefore, ang aton nga omega squared will be velocity squared over r squared. Okay? So, halin dire, i-further simplify na siya. Plus 1/2 velocity squared plus 1/5 r squared. So, ang omega squared is velocity squared over r squared. So, as you can notice, cancel ang r squared. Okay? So, ang kasi na is g times h sub a equals g times h sub c plus 1/2 v squared plus 1/5 v squared. Okay? So, simplifying, we have g times h sub a minus h sub c. So, equals. So, ginsaylo ka na sa piyak, kagin factor out ang g. So, since like term sila, we have 1/2 plus 1/5. We have 7/10 v squared. Okay? So, from this, makita ta nga ang HA is equivalent sa radius nga 50 cm. So, radius ni. Then, this is also the radius. So, since hanggang is equal, then this is also 50 cm. So, we have HA is 50 cm or 0.50 meters. HC, amo na itong mga pangitao naman. So, amo na siya ang aton nga HC. Okay? HC. So, para makuha tang HC, since this is 50 cm ni, amo ni siyang radius. So, we will take this from trigonometry. So, let's say this is L. Okay? So, we can say nga ang HC is equivalent to 50 cm minus L. Okay? From this is L, this is HC, this is 50 cm ang total, which is this amo ni siyang radius. So, from trigonometry, we have i-redraw to siya ulit. This is 50 cm. This is also 50 cm. This is ang HC. Kaya mo na siyang HC. This is ang L. Okay? So, this is 40 degrees. So, 40 degrees siya. So, L
So, by trigonometry is 50 cm times. So, adjacent siya sa angle. Then, cosine sang 40 degrees or L is 50 cosine 40. So, make sure nga naka-degrees ka mo. So, 38.3 degrees. Okay? I mean, cm, cm. cm. So, therefore, ang HC is 50 minus 38.3. We have 11.7 cm or 0.117 meters. Okay? So, substituting the array nga values, we will have G times HA nga 0.50 naka-meters ta sa minus 0.117 equals 7 over 10 V squared. Okay? So, finding V, we have square root sang 10 times G times 0.50 minus 0.117 over 7. Okay? So, amun sa aton nga V. So, V, so, gutok na. 10 times 9.81 times 0.50 minus 0.117 over 7. Okay, so 2.32 meters per second. So, amo ni siya. So, as it passes through point C, ang iyang velocity is 2.32 meters per second sa dire. So, gin-apply ta lang ang conservation of energy nga ang potential energy sa A is equivalent sa potential energy sa C, kag ang kinetic energy sa C, which is the translational kinetic energy, kag rotational kinetic energy. So, that's it for this video.